Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay ho. Tayo naman po yung nagbabalik ho sa ating paglalahad naman po ng mga samut-saring impormasyon. Dito lamang ho yan sa reaction video ng Danagan Balita News Update. Okay, sa mga bago pa palang na nanonood, hindi pa po nakawag-subscribe, subscribe na ho kayo at dire-diretso lang ang panonood mga kabalitaan. Kung may mapapanood din kayo ng mga ads, hayaan nyo lang po yan para ho ay mas magiging masigasig pa ho tayo no, sa paglalahad ng mga impormasyon at paggawa ng iba't ibang reaction video mga kabalitaan. So salam ho sa inyong lahat na hindi ho nag-skip ng ads at gayon din ang mga OFW na nanonood ho sa ibang bansa, mabuhay ho kayong lahat at tayong lahat ay sana magkaroon tayo ng magandang pamumuhay at maging malakas sa lagi ang ating pangangatawan. Ngayon naman po mga kabaitan, yung paksa ho natin ay atin na naman hong i-recap muna itong mga pangyayari ho sa katatapos na INC rally mga kabalitaan. Dahil nga po ay laman ngayon sa social media itong na-post to, itong kumbaga sabihin na natin na pambabatikos ni Juan Ponce Enrile mga kabalitaan, no? Dahil siya po ay nakahanap ng katapat nung kanina ay talagang dinurugo itong si Enrile ng saganang mamamayan. Ngayon naman po, may isa na naman hong abogado, batikang abogado na nakabase ho sa Estados Unidos na kanya pong pinuna. Itong naging pahayag ho ni Juan Ponce Enrile. Itong tinatawag nilang si Manong Johnny. Manong Johnny ba? Mantakin nyo po, talagang binunyag ho itong katrayduran ni Manong Johnny. Ni Saga o sa dalawang anchor ng Saga ng Mamamayan. Okay. So, i-recap muna natin. Ito mga kabalitaan ang naging post ni Enrile noong Enero 18, taong kasalukuyan. At bago pa po pala tayo magsisimula po, napakita ko nyo muna itong post ni Enrile at atin muna palang papasalamatan ho. Ang isa ho nating kababayan na masugid na tagapanood na mula ho sa Canada, siya po ay nagbigay po ng pakulay ho sa ating munting bahay. So matsalam ho mama sa pakulay na iyong ibinibigay ho sa ating munting bahay at silipin natin kung makikita ba natin dito dahil atin po itong pasasalamatan mga kabalitaan. Hanapin natin kung dyan ba. Saglit lang po. Biglang nawala ho. Okay. Hintay-hintayin muna natin to. Ito. May pakulay ho dito. Nasaan na ba yung pakulay ho natin? Silipin muna natin. Iba yung lumabas. Ito. Alright. So, ito na po. Try natin kung lalabas pa to dito. Yun! Yan pala. Ayan sa taas po. Makikita nyo po ha. Move natin to. Sige. Kasi dire-diretso tayo. Wala ho tayong edit ho dito. Ito po, lumabas na po si Langganda 11. Nagbigay ho siya ng $2 Canadian. Maraming salamat ho, mama, sa iyong pakulay ho. At malaking tulong, malaking bagay na rin ho yan sa inyong lingkod, mama. So, matsalam ho talaga mga kabalitaan. So, mabuhay ho kayo. Ingat-ingat lang po kung saan ho kayo ngayon. At medyo malamig ngayon yung Canada. So, tuloy-tuloy lamang ho sa paghahanap buhay ho dyan. Ulitin ko po, matsalam po ni Ma'am Langganda. Nagbigay ho ng $2 Canadian. Kani-kanina lamang ho mga kabalitaan. Ito po ay papasalamat ho natin. Taos puso tayo nagpapasalamat mga kabalitaan. At tuloy ho tayo sa ating paksa ngayon. Kung nagugustuhan niyo pong video ito, share niyo po para malaman ho ng karamihan at para mas dumami pa ho yung mga bumibisita or bibisita sa ating munting bahay. Ngayon po, ulitin natin to, recap muna natin dahil isusunod natin itong isang batikang abogado dyan sa Estados Unidos na sinupalpal ho ang naging pahayag laban ho sa ginagawang rally ng INC. Ito po, sinabi niya ho rito, babasahin ko po. So many people, especially members of the INC,
were so riled and angry at me for the post I made recently about the INCP's rally. I would like to explain why I made that post. Sabi niya, marami daw naiirita, marami daw mga nagagalit ng miyembro ho ng INC sa kanyang post, sa unang niyang post patungkol ho nitong INCP's rally, mga kabalitaan. Sino bang hindi magagalit sa iyo? Kini-question mo na yung pangkalahatan ng INC na may kakayahan ba silang amindahan yung saligang batas patungkol ho sa pag-impeach sa mga impeachable officials? Ikaw ba naman hindi magagalit, maiinis ho yan? At hindi naman ho yan ang punto ho sa INC rally. Ilang ulit na ho nating pabalik-balik. Kaya hindi ho natin to tinatantanan itong si Juan Ponce Enrile, itong matandang ulupong na ito na nakakawala ng respeto ho, mga kabaitaan. Sa sobrang tagal niya na ho sa tawag nito, sa sobrang tagal niya na ho sa politika, ano pa rin? Ano tawag ba sa baktin sa Baktin sa Tagalog. Biik pa rin, mga kabalitaan. Sobrang tagal na nito sa politika, biik pa rin. Parang hindi na natuto to eh. At alam niyo naman po na siya rin nagawa niya rin dan minsan kay Makoy Senior, mga kabalitaan. Di po ba? At yung kanila sa time nila kayo, kasi sa time ho nila nung in-impeach nila si Makoy at yung iba pang mga na-impeach, si Corona, ay pabilisan ho yun, mga kabalitaan. Kaya ito yung pattern na ginawa ho nila kay Sara Duterte na ngayon ay hindi ho makakalusot dahil gising na ho yung taong bayan. Ulitin natin at babalikan natin, tatapusin natin itong explanation ni Manong Juan Ponce Enrile na isang matandang ulupong, mga kabalitaan. I am not against the INC. I am fully aware that in this country, everyone, religious or not, is entitled to exercise the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Okay. Alam niyo po na may karapatan ho tayo na mag-question sa ating gobyerno. Kung may karapat-dapat hong tanungin o punain ang gobyerno, mga kabalitaan. Tingnan mo pa yung pagiging ulianin ho nito, mga kabalitaan. Pero kini-question niya yung INC sa peace rally, di ba? Ulianin na talaga itong ulupong na to, mga kabalitaan. There is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly. But we were there grievances to be redressed. Pardon me for my impression. To me, there was none. Tingnan nyo, ulianin talaga to. Itong matandang ulupong na to na wala ng kakwenta-kwenta ho. There was none daw. Taong bayan, hindi niya napapakinggan yung sigaw ng taong bayan. Ano ba yung mga nagrarally ho doon? Nung nagpapakita ng suporta dyan sa EDSA, nung nagkakagulo si Inday Sara Duterte, ano bang masasabi ho noon? Wala bang grievances doon? Enrile, ulupong? Maya ka naman sa sarili mo, gawain mo yan dati. Ngayon, hugas kamay ka, si Poncio Pilato ka talaga, no? Gagawin pang bubo yung taong bayan sa ginagawa mo. Huwag naman ganyan. Maging transparent to kayo at huwag ho kayong magalit sa mga tao na nagpapalabas ho ng kanilang mga hinaing sentimiento dahil kita naman ho ng sambayanan, maski ikaw nakakaalam yan. Kaya nga yung 2025, ang laki ng butas nga dyan eh. Talagang may makukulong ho talaga dyan sa Malacanang. Mahilig kayong malakip sa mga kabalastugan ho niyan. Pinagtatakpan nyo yung mga maliho nyo dyan. Dahil ba, nandyan malapit yung pera ng taong bayan. Tanong lamang ho yan kay Enrile, mga kabalitaan. So to me, sabi niya, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder in a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. So this was event from the speeches delivered in that rally. Siyempre naman ho, ano ba yung pag-uusapan sa rally? Yung about sa politika. Napaka-ub-ub niyo po talaga, Juan Ponce Enrile, no? Dati malaki respeto ko dito eh. 100 na mahigit yata to, 100, 100 at isa. Pero sa ginawa mong komento mo iyan, talagang napakamali, baluktot ho talaga yung komento mo. Parang nakakawala ka na ng respeto. Tapos,
magkokomento ka, parang talaga naman, no? Balat sibuyas talaga tong hinampak na to, no? Kung nagrarally, sasabihin against the government. Kung nagrarally, sasabihin may pamumuliti ka. Kayo nga dyan sa Malacanang, namumuliti ka kayo na hindi Sara Duterte. Gusto nyo nga gantihan si Digong Duterte sa pamamagitan kay Inday Sara Duterte. O yun ang klarong pamumulitika ho. Wala na kayong nasabi dyan kung paano binasdoso ng kamera si Inday Duterte. Hinahayaan nyo nga lang dyan, na para magkakagulo yung bansa. Ikaw syempre swerte ka kasi marami ka ng pera. Sana yung pera kung mamatay ka, madala mo sa langit yan. Paano pag mawala ka na sa mundong ibabaw, magagamit mo pa ba yan? Malamang sa impyerno to babagsak itong si Enrile, mga kabalitan. Dahil sisingilin talaga ito sa kanyang mga kabalastugan noong ito ay bata-bata pa na nasa gobyerno ho, mga kabalitaan. Dati maka-Enrile ako pero ngayon pumatong ito sa likod ng kalabaw diyan sa Malacanang. Parang nagbago na rin, ano? Ganun talaga yung walang prinsipyo. Ganun talaga ho yung mga pera lang ang nasa isipan ho nila, mga kabalitaan. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government, or of our government, to achieve and maintain a unity and harmony in the different or inefficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Okay, tama naman yung sinasabi niyo po. Kaya lang medyo baluktot pa rin ho yung paniniwala ho niyo dyan. Hindi niyo ba alam kung sino yung nag-away-away? Hindi mo alam kung sino nag-away-away sa ating bansa? Di ba yung mga nasa mataas na posisyon? Yung Kamara, Malacanang, at yung ating Vice Presidente. Tapos magpinsan pa yung dalawa. Kaya nga lumabas yung INC para ho ipamukha sa kanila, sa inyo dyan, na malaking kamalian ang inyong ginagawa. Kumbaga sa isang pamamahay, itong si Bongbong Marcos, itong si Bongit, ay isang ama, haligi ng tahanan. Yung kanyang dalawang nasasakupan, anak, ay nag-aaway ho. Ano bang gagawin mo na para buo pa rin yung iyong pamilya? Di ba? Pag-uusapan ho ninyo yan, pakiusapan nyo bawat isa, at mag-usap-usap po kayo kung paano nagsimula yung gulo. Bakit nagkakaganito? Na para magkawatak-watak na yung ating pamilya dahil sa isang bagay lang, sa maliit na bagay na hindi napapansin na lalong lumalaki, na dapat pahupain ho. Hindi dapat gagatungan. Kayo dyan, nanggagatong kayo sa Malacanang Kaya nga nagagalit si Digong Duterte dahil dito. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi naman kayo nahiya? Hindi yung bago aanin. Diyan sa Malacanang, mga kabalitan. Hindi nagawa yan ni Bongbong, kaya nga mas lalong umaapoy lumalabas na yung usok Nagkakaalaman na talaga. Dahil sa kahinaan ho ni Bongbong Marcos. Bakit ba mahina si Bongbong Marcos sa kanyang sariling desisyon at sa magiging desisyon niya para sa Pilipinas? Dahil kayo dyan, puro rin mga mahihina yung mga adviser ni Bongbong dyan sa Malacanang. Dahil wala ho kayong pagmamahal sa ating inang bayan. Yun ho yung katotohanan. Kung talagang nagmamahal kayo sa mamamayang Pilipino, sa ating inang bayan, ay hindi nyo po papayagan na magkakalitsi-litsi ho ang buhay ng bawat isa. Kasi nakaupo lang ho kayo, hindi nyo nararamdaman kung gaano kahirap na ho yung buhay ng mga Pilipinong naghihikahos. Mahirap na ho, sa mahirap na. Kayo wala kayong pakialam dyan kasi nandyan kayo sa posisyon. May mga pera na kayo Tapos magpapanggap pa kayo na kayo ay makabayan, makatao. Ang kakapal ng pagmumukha nyo dyan. Lalo na itong si Juan Ponce Enrile. Talagang nakakawala ng respeto tong hinampak na ulupong na to, mga kabalitaan. Nagkakahiya ho kayo. Bumaba kayo dyan sa pwesto nyo, palitan kayo ng mga matitinong tao, sigurado pa, magiging masaya pa yung buhay ng bawat Pilipino. So ito po yung naging issue niya po rito, mga kabalitaan. Nagmamarunong kasi ito sila, kala mo mga eksperto. Ngayon, bibigyan ho natin ng pansin itong si Arnedo Valera
kung saan po siya ay isang abogado na nakabase ho sa Estados Unidos, mga kabalitaan. Ito ay isang malaking sampal para ho sa kanila. Dahil nagsalita ho yung batikang abogado na sinabi ho dito, itong paglilinaw sa baluktot na pahayag ni Secretary Juan Ponce Enrile laban sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo o INC, mga kabalitaan. Babasahin po natin at pakikinggan nyo po kung ito ba ay may malaking punto at ito ba ay malaking insulto diyan sa Malacanang at sa mayabang kapulungan. So ayon po sa paninindigan, mga kabalitaan, ang mga pahayag ni dating Senador Juan Ponce Enrile hinggil sa pambansang kapayapaan at pagpupulong ng Iglesia ni Cristo ay kulang sa lohikal na pag-uunawa at pagpapahalaga sa mga karapatang institusyonal, partikular ang karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. So ang kanyang argumento ay nagpapakita ng makitid at mapanirang pananaw sa lehitimong layunin ng INC na inihayag ang kanilang saloobin ukol sa mga usaping pambansa, mga kabalitaan. Arang tayo ay pinagbabawalan na ho na magpapahayag ho tayo sa ating sariling pananaw at pagkakaintindi ho sa dakbo ng sa larangan ho ng politika sa ating bansa. Dahil sila ay nagbubuhat ng mga sarili ho nilang bangko. They are very too good to be true, mga kabalitaan, na para maipakita sa taong bayan na sila lang yung mga matatalino diyan. Na wala naman hong maitutulong sa sambayan ng Pilipino. Sa bayan ni Juan, ang kanilang ginawang kabalastugan na mistula bagang inaapakan na ho ang mga kanya sa ating mga karapatan. Na kung saan ay wala na ho tayong karapatan na magsalita. At ayaw ho nilang marinig yung ating mga sentimento dahil sila ay nagmamarunong masyado diyan sa Malacanang. Lalo na ho itong ulianin na matandang ulupong na si Enrile, mga kabalitaan. Di po ba? Ito ay totoo ho. Dapat naintindihan at narinig ito ni Enrile para maintindihan niya. Kasi ulianin na siguro ito eh. Hindi lang bingi, naging ulianin pa. Hindi na alam yung kanyang mga pinagsasabi. Malinaw naman ho na yung INC rally ay hindi ho para sa isang politiko lamang. Hindi ho para na mamulitika. Hindi ho para suportahan si Inday Sara. Ang malinaw na kasagutan ho dito dahil sa panawagan ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin nun, nakakatulong ho ito sa naging desisyon ni Bongbong Marcos kahit papaano may mamasasabi ho yung mamamayang Pilipino na sa wakas, sa dami-raming desisyon ng ating Pangulo, may isa rin pala na tamang desisyong nagawa ang ating Bongbong Marcos. Di po ba? At kahit di man aminin na kayo ay nasasaktan at natatakot, talagang takot na kayo sa puwersa ng INC. Kaya binibigyan niyo po ng ibang kahulugan. Kayo ang namumulitika sa INC. Wala hong binanggit na pangalan ni isa sa kanila na nagpapahayag ho sa itaas, sa ibabaw ng entablado. Ipinapaliwanag lamang ho nila kung ano nga ba ang mga pangyayari na ngayon. Lalo na sa mga kababayan natin na wala hong kakayahan na makabili ng cellphone para lang makapanood ng mga balita sa social media. Kasi ang karamihan ngayon sa mainstream media ay mga baluktot din yung kanilang mga paniniwala. Dahil ang ilan sa kanila ay nabubusalan ho, mga kabalitaan. Yun po ang karamihan ng mga nasa isipan ho. Dahil wala na hong matinong nagbabalita ho sa ating mainstream media. May mga balita sila pero binabaluktot ho nila. Hindi ho nila kinukuha ang totoong pangyayari, binabalita ang totoong nangyari at kadahilanan, mga kabalitaan.
Dahil sa pamamarang ito ng INC ay talagang masasaktan ho sila at malaking sampal ho ito. O tapos sasabihin pa ni Enrile na walang grievances silang naririnig o nalalaman patungkol sa impeachment. At ang sinasabi ho sa impeachment dito, dapat may sinusundang alituntunin. Yung alituntunin na nakasaad ho sa ating konstitusyon o sa saligang batas. Hindi sa kanilang batas ng kanilang mga kamay na para bagang sa kanila na yung kamara. Naghari-harian diyang mga kawatan. At inaapi yung mga kung sino yung kaalyado ng mga Duterte. Ngayon, sabi pa dito, hindi ginulo ng INC ang constitutional na proseso ng impeachment gaya ng pahayag ni Enrile. Bagkus, kanilang binigyang diin ang pagiging politikal ng nasabing proseso at kung paano nito nililihis ang atensyon ng pamahalaan mula sa mas mahahalagang pambansang suliranin. Ang ganitong paghusga ni Enrile sa hangarin ng INC ay maling pagbibintang at nagpakita ng kakulangan ng pang-uunawa. Parang naging tangaho yung opinyon ni Enrile patungkol dito. Yung naging opinyon niya nito ay isang kamangmangan lamang ho, mga kabalitaan. Tama po ho yan. Wala hong ginulo yung INC sa usaping peace rally ho nito. Kaso lang, kayo lang nang gugulo. Tama ho yung opinyon dito ni Boss Arnedo Valera na nililihis ho lamang nila ang atensyon ng pamahalaan mula sa mas mahalagang pambansang suliranin, mga kabalitaan. Diyan ho sila naging tanga. Alam na ho nila na napakadami hong problema ng ating bansa ay tila bagang pinuputulan na ho tayo ng karapatan na atin silang pupunayin at hindi na ho nila tinitingnan yung mga hinaing ng taong bayan, mga kabalitaan. Dahil parang sila ay nalunod na sa kapangyarihan diyan sa kanilang kinauupuan at sa mga posisyon ho nila dito. So nasaan na po ba yung kalayaan sa pamamahayag bilang haligi ng demokrasya, mga kabalitaan? Yan po ay ating pong dapat talaga nilang malaman ho yun. At ayon pa naman dito na binabaliwala ng argumento ni Enrile ang kahalagahan ng demokrasya sa pagsasabing banta sa batas ang kolektibong aksyon ng INC. Sa katunayan, ang pagtitipon ng INC ay pagpapakita ng buhay na demokrasya kung saan mapayapang naipapahayag ng mga mamamayan, kabilang na ang mga relihiyosong grupo, ang kanilang opinyon ukol sa mga usaping pambayan. So ang pagsupil sa ganitong mga pagpapahayag ang tunay na banta sa demokrasya, mga kabalitaan. Talagang ito ay isang malaking banta. Hindi lang ho sa naging pagbatikos at pagkontra ni Enrile sa naging matagumpay na peace rally ng INC. Gaya na lang ho ni Torre. Dahil daw may mga kumakalat na mga balita na siya daw ay na-ospital. At ngayon kanyang pinaghahabol kung sino yung nagbibigay ng mga impormasyon ng mga vloggers at sasampahan na naman ho ito ng kaso. Tandaan nyo po, sila ay nasa gobyerno, subject to criticism ho sila. Karapatan ho nila, hindi sila maging balat sibuyas. Maari lamang ho nila itong sagutin. Kaso nga lang po, inabuso na po ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila dahil wala ni isa sa kanila
ang kumontra ho dito dahil sila ay nagkakaisa. Iisa lang ho yung layunin ho talaga ng administrasyong Marcos sa panahon ho ngayon. Ang layunin ho nila kung sino ang babangga sa kanila ay kanilang pababagsakin mga kabalitaan. Wala na hong ibang layunin, kundi kung sino ang kukontra ho sa kanila, tsak may kalalagyan ho mga kabalitaan. Ganito ho ngayon ang administrasyon, pamamahala ng Marcos administration dahil sila ay natatakot na baka bigla-bigla na lang silang masipa dyan sa kanilang tatayuan at kung meron hong taong papalit sa kanilang pwesto baka malaman kung ano yung kanilang mga pinanggagawang kabalastugan dyan sa kanilang kinauupuan. Di po ba? Yung mga discarding bulok, lumang tugtugin ay alam na ho ng taong bayan. Dahil harap-harapan niyo po na pinamumuka sa taong bayan na kayo ay untouchable na ngayon. Hindi na kayo talaga magigiba. Itong si Torre, ginagamit yung kapangyarihan, iwan ko kung sinong nag-utos sa kanya, talagang mahilig sa gamitan ngayon yung kamera ginamit ngayong makakaliwa. Makabayan Black para magsampa ng kaso kay Inday Sara Duterte. Ni mga nasa mayabang kapulungan, wala tayong narinig na sila ay nagsampa ng kaso. Ginamit ho nila for trial lang siguro kasi pag may kumagato at maraming sumusuporta dito ay itutuloy yung impeachment. Kaso mali yung articles of impeachment na kanilang binabala ho laban kay Sara. Kaya umabot sa 3 pagsasampa ng kaso. Ngayon hanggang sa pinagmamayabang nila, may pang-4 pa daw na isasampang kaso. Tapos may 41% na mga Pilipino. Tingnan nyo po yung mga nagrarally doon. Umabot ba sa 41%? Gumamit na naman sila ng ibang nagkomisyon ho sa SW survey na binabayaran umano ng 5 million pesos. Naku po, halatado na ho na talagang ayaw nyo talagang magpapapuna sa mga tao ho, sa mga mamamayan na alam naman, for sure, sa kanilang konsensya, alam naman ho talaga na sila ay may ginagawang kabalastugan. At sa karugtong pa dito mga kabaitaan, sinabi rito ang batas at ang sentimiento ng bayan. Ano po ba ang ibig sabihin ho nito? Sabi dito mga kabalitaan, ang aligasyon ni Enrile na hindi iginalang ng INC ang alituntunin ng batas ay walang batayan. Ang paggamit ng karapatan ng mga miyembro ng INC ay nananatili sa loob ng saklaw ng batas. Ang kanilang pagtuligsa sa implikasyon ng impeachment ay hindi pagsalungat sa batas, kundi paghahayag ng kanilang lehitimong hinaing. Ang pagbibigay kritiko sa rally dahil sa political nitong tema ay hypocritical, lalo't ang mismong karera ni Enrile ay puno ng kontrobersiya, kabalitaan. Kaya nga sabi ko sa inyo matagal na ho itong si Enrile sa politika, hanggang ngayon biig pa rin mga kabalitaan. Habang pinapaliit ni Enrile ang diskurso sa impeachment, binigyang pansin ng INC ang mas malawak na isyong pambansa tulad ng gutom, kawalan ng trabaho, at kapayapaan, mga suliraning malapit sa puso ng mga karaniwang Pilipino. Ang rally ay nagsilbing boses para sa mga isyong ito at nanawagan ng aksyon mula sa pamahalaan. Ang pagkabaliwala ni Enrile sa mga isyong ito ay nagpapakita ng kakulangan ng empatiya, mga kabalitaan. Yung empathy, mga kabalitaan. So talaga naman ho, totoo pong sinasabi dito. Swak na swak ko ito sa ginagawa ni Enrile na siya ay in bottom line, to make the long story short mga kabalitaan, wala ho siyang pakialam sa mga
kinabukasan ng ating kabataan dito sa mundong ibabaw, mga kabalitaan. Dahil sa kanyang ipokrisiya at kawalang kredibilidad, mga kabalitaan, na nakakatuwang mapansin na ang isang tulad ni Enrile na may kontrobersyal na karera na puno ng tanong ukol sa integridad, ang magtuturo sa INC ukol sa paggalang sa saligang batas. Ang kanyang selektibong interpretasyon sa batas ay naglalagay sa kanyang kredibilidad sa alanganin. Malinaw ho, mga kabalitaan. Kung babalikan ho natin yung panahon ni Macoy Sr., sino po ba ang nagpapagulo ng ating bansang Pilipinas? Malamang siguro dahil sa magandang pamamalakad dati sa ama nito, ni Bonget, hindi natin alam, baka maging mas mayaman pa ho tayo sa ibang kalapit bansa ho natin, mga kabalitaan. Dahil nga napasukan ng politika, naabuso yung kapangyarihan at naging ganun-ganun na rin, wala na. Nakahanap po ng tiyempo itong si Enrile. Diba? Pero hindi mo natin alam sa panahon ko, sa sarili ko po, ay marami tayong naririnig patungkol sa kabutihang ginawa ni Macoy Sr. At marami din tayong naririnig na kasamaan. At marami din tayong naririnig sa kabalastugan itong si Enrile, mga kabalitaan. So, bahala na sila dyan. Ang importante ang ngayon ho. Kasi ang konklusyon na mangyayari ho sa usaping ito ay ang pagbatikos ni Enrile sa rally ng INC ay puno ng kamalian at kulang sa pagkilala sa mga demokratikong prinsipyo ng saligang batas. Ang rally ay isang lehitimo at mapayapang pagpapahayag ng hinaing ng mamamayan, hindi isang pag-atake sa alituntunin ng batas. Sa halip na i-dismiss ang aksyon ng INC, nararapat lamang na makinig at igalang ang kanilang karapatan bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Tama ho ito, mga kabalitaan. Nasa konstitusyon ho. At kung ayaw nyo palang marinig itong INC Rally for Peace, ba't nyo po pinigyan ng permit, mga kabalitaan? Ba't may mga permit ho ito at pinapayagan nyo tapos makakarinig kayo ng mga katagang, mga salitang medyo hindi nyo nagustuhan dahil yan ang katotohanan? Gagawa-gawa na si Enrile ng pambabatikos laban ho sa INC patungkol ho dito. At binabala pa ang saligang batas. Sa panahon ho niya, marami ho siyang tinatawag na kumbaga nilabastangan niya rin yung saligang batas nung ito ay sa kabataan niya po sa takbo ng politika or karera niya sa politika. Kaya para sa akin, sang-ayon ho ako dito sa sinasabing walang kredibilidad itong si Enrile kung pag-uusapan ho itong pambabatikos niya sa INC, mga kabalitaan. Kaya kung kayo nga na mga nanonood, ano po ba yung magiging reaction nyo ho dito? Ito po ba ay talagang tama yung ginawa ni Enrile na pambabatikos? O sadyang nasasaktan lamang si Enrile dahil parang patama na rin ho ito sa kanya? Dahil siya yung presidential advisor, mga kabalitaan. Niluklok ko siya dyan sa Malacanang para matulungan na makapag-isip ng maayos itong si Bongbong Marcos. Ngayon, kung babalikan nating sigalot ng Kamara at ng Office of the Vice President, saan ba ho ito nagmula? Sa opisina ba ng Vice Presidente? O diyan sa mga sa Huwad Committee, kasama yung mga ilang mga buhaya diyan na sinisimula na hinay-hinay nila hong sinisiraan si Sara Duterte. Kung tama po itong si Enrile, mga kabalitaan, as presidential advisor, ba't wala ho itong naitulong? Ba't wala ho itong sinabi sa ating Pangulo? Ba't yung Pangulo natin ay parang
bulag pipit bingi lang sa mga pangyayari dyan sa Kamara at sa Office of the Vice President hanggang ito ay napasama na rin sa away ng dalawa sa kanyang pinsan at mas lalong lumala pa dahil hindi ho ito marunong humanap ng paraan para ho sana mahupa yung tensyon ng dalawa at ito ay talaga naman gumagatong pa sa away politika. Ganito bang klaseng presidente yung itatagal ho natin sa ating bansa? Na dahil kung manalo sila ay ipupusyo nila yung People's Initiative dahil gusto hong may magiging prime minister sa dalawa. Tapos ganito yung performance mga kabalitaan. Naku po! Kawawang inang bayan mga kabalitaan. So kung nagustuhan nyo po itong reaction video natin, kayo na po ang bahalang humusga. Nakapagbigay na rin ho tayo ng ating sariling opinyon mga kabalitaan at ipaintindi na rin ho natin sa inyo. Kaya kung kayo ay nakakagusto ho sa video ito, share nyo po at huwag kalimutan mag-subscribe para ho tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Matsalam ho sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na mga video i-upload natin dito lamang ho sa ating munting bahay sa ating reaction video ng Dan Agan Balita News Update. Ingat-ingat lamang ho tayong lahat. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako po ay magpapasalamat sa inyo at magpapaalam na dahil babalik tayo maya-maya po mga kabalitaan. To God be the glory. Mwawa. Chip chip. Peace out.